Sino ang nagpa-resign kay Easy sa sex bomb? Ang Panginoon. Pinag-resign ng Lord at makikita nyo yung reaction dyan, napakarami yung tumawa. At ito pa yung mga memes na kanilang ginagawa na kung magsasayaw ay ganito dapat yung pananamit. Alam nyo, sa panahon talaga natin ngayon, maraming mga tao, alam lang talaga yung pangalan na Jesus. Kilala lang talaga ang ating Panginoong Jesucristo by name. Pero saan ka? Yung kanyang mga layunin, yung kanyang kalooban sa bawat tao ay hindi nauunawaan ng tao. Maraming tao sa panahon natin ngayon ay reliyoso lamang. Pero hindi nalalaman kung ano talaga yung sinasabi ng Biblia, ang kalooban ng Panginoon. Kaya pagdating sa mga ganyang usapin, pilit na i-justify ang mali upang ito ay maging tama. May mga tao pa nagsasabi, itong taong ito na asawa ni Easy ay siya ay narcissist. Kumbaga, siya lamang yung tama sa kanyang sarili, yung kanyang opinion lamang yung dapat masunod at hindi na kung ano talaga yung sinasabi ng Biblia patungkol sa dapat gawin ng mga Kristiyano. Hey, listen mga kaibigan, mga kapatid, marami sa atin ngayon kahit Kristiyano pa ay patuloy pa rin nagsusuot ng hindi magagandang suot, gumagawa ng mga malalaswa at mga sayaw na hindi naman nararapat, na yan ay ayaw ng Biblia. Kung ikaw ay Kristiyano na, marapat lamang na hindi mo na ginagawa ang mga bagay na yan at yung nagsusuot ka pa rin hanggang ngayon, nakita yung cleavage mo, kita yung mga masiselang parte ng iyong bahagi, kitang-kita yung legs mo na angat ang iyong palda. Kaibigan, kapatid, kung ikaw ay hanggang ngayon ay ganyan pa rin ang iyong pagsusuot, marahil hindi mo pa nauunawaan ang totoong sinasabi ng Biblia kung paano talaga manamit ang mga kababaihan. Dahil marami pa ring tao hanggang ngayon, nababasa ko sa comment section, nasa tao na yan kung titingin siya ng mali sa isang babae. Kaya nga sa Biblia, kung ikaw ay isang Kristiyano, dapat nauunawaan mo, meron tamang pananamit sa isang babae upang maiwasan yung mga ganyang bagay na tila ba pilit i-justify ng mga tao ngayon na okay lang magsuot ng mga ganyan kung yan naman yung hilig mo. Hindi yung hilig mo ang dapat masunod, kundi kung ano yung kalooban ng Diyos para sa iyo. Marami pang tao ang namimiloso po, sabi magsuot na lang daw ng Pilipinyana habang nagsasayaw, samantalang yung mga kasama ay halos hubot-hubad na at makita ang buong katawan. Hindi po kasi ganyan ang nararapat kung ikaw ay Kristiyano na. Try niyong isipin bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Marapat lamang ba na ikaw ay sasayaw ng isang seductive na sayaw sa ibang mga tao? Sino ang piniplease mo sa paggawa mo ng ganyan? Yan ba ay dahil lamang sa iyong propesyon? Hindi mo na napiplease ang Panginoon sa bagay na yan, kundi ang napiplease mo na at nai-entertain mo na ay ang mga taong nanonood, hindi na ang Panginoon. Kaya hindi nararapat ang ganyang bagay sa isang Kristiyano at tama lamang yung sinasabi ng kanyang asawa. In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or gold or pearls or costly array. Alam mo, kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo at isa ka doon sa nag-laugh react sa aking ishiner na screenshot kanina, kaibigan, kapatid, hindi mo pa nauunawa ang marahil lubos ang salita ng Diyos dahil sinasabi niyan ang mga babae ay dapat manamit ng modest apparel. Ibig sabihin, may kahinhinan, may katimtiman, may pagpipigil sa pagsusuot ng mga ganyang bagay. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay babae, dapat lamang na maayos, formal at karapat-dapat ang iyong isusuot na hindi reveal yung iyong katawan. Dahil tatandaan nyo mga kaibigan, mga kapatid, kung kayo ay mga babae, dapat inire-reveal nyo lang ang inyong katawan sa inyong mga asawa at hindi sa sanlibutan. Iyang katawan mo bilang babae, ang dapat lamang nakaka-appreciate niyan ay yung iyong asawa. At kung wala ka pang asawa, magpigil ka. Antayin mo ang pagkakataon na dumating sa iyo ang bagay na yan. At doon mo lamang i-reveal sa kanya ang iyong katawan at hindi sa sanlibutan ito. Woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness, that put bitter for sweet and sweet for bitter. Alam nyo ba na yan na yung nangyayari sa sanlibutan natin ngayon? Na tila ba yung mga masasama ay ginagawa nilang mabuti
At yung mga mabubuti, ayun yung ginagawa nilang masama sa patingin ng ibang mga tao. Ganyan na po kalala ang kasalanan sa sanlibutan. Ganyan na ginajustify ng mga tao ang kamalian na ito ay tama sa kanilang mga paningin, sa kanilang mga pag-iisip, sa kanilang sariling kaunawaan na hindi naman yan yung dapat at nararapat dahil ang Biblia ang nagtuturo. Kung ikaw ay babae, magdamit ka ng may kahinhinan. Itago mo yung mga reveal parts mo dahil ang tao ay pwedeng magkasala sa isip pa lamang, sa mata pa lamang, ay pwede na siya magkasala ng pangangalo niya, hindi niya pa ito ginagawa. Kaya kaibigan kapatid, kung isa ka sa tumatawa sa issue na yan, kung ikaw ay isa sa pumapanig sa mga basher, kaibigan kapatid, mag-isip-isip ka na kung ikaw ba talaga ay Kristiyano at tama ba ang iyong paglakad sa Panginoon. Kaya alam nyo, maraming mga churches ngayon, maraming mga mananampalataya ngayon, hanggang ngayon ay ganyan pa rin sila manamit. Walang pagbabago. Marahil hindi pa nila nauunawaan ang tunay na kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa kanila. At marahil maraming mga simbahan ang hindi nagtuturo ng katotohanan kung paano talaga mananamit ng proper ang mga kababaihan sa loob ng bahay-sambahan. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.